Okay, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Ito, matinding kalukuhan, matinding sabwatan, matinding mutos na ginagawa ho sa ating bansang Pilipinas at siyempre sa lahat ho ng nakakapanood ng video na ito. Laman ng video na yan, mga kaibigan, dating Presidente Digong, appointed son of God. Diyos mio, mabagin. Nasa kanya na ba ang katangian para gamitin ang ating mahal na Panginoon? Inutos ba ng ating mahal na Panginoon dito sa dating Presidente Duterte na magmura? Na magpakitil ng buhay di umano, at marami pang iba. Yan po ang ating tatalakayin. Laman ng video na yan, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay po nating ilike ang video na ito. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, tapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong panoorin, kaibigan. Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time na ng 1,000 pisong pabuya si Pastor Apollo Kibuloy sa sino mang makakakuha o makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Yan ang hamon ng founder ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Kibuloy sa mga interesadong malaman kung nasaan siya. Sa bago niyang statement, boses lang niya ang maririnig at hindi niya ulit ipinakita ang kanyang mukha dahil pa rin sa umano'y banta sa kanyang buhay. Pero nagbigay ng clue si Kibuloy tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko, Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Kasabay niyan, binigyang diin ni Kibuloy na siya ang appointed son of God. Appointed sons of God din daw sila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Gayun din ang dalawang host ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang media arm ng kanyang religious group. Si Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time. Ganon din ang
ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos, appointed Son of God for His presidency in the time being. Wala namang binanggit si Kibuloy kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Senado sa March 5, kung saan pinasabina na siya. Yan ay para sagutin ang mga aligasyon ng pang-aabuso, panggagahasa at saplitang pagtatrabaho ng kanilang mga miyembro. Nauna nang sinabi ni Kibuloy na hindi siya nagpapakita dahil gusto raw siyang ipapatay ng Administrasyong Marcos na nakikipagsabwatan anya sa Amerika. Pinabulaanan at tinawanan lang yan ni Pangulong Marcos at pinayuhan ng pastor na humarap sa Senado. Okay, alright. Shoutout po News 5. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips. Pwede po nating suportahan ito pag may pagkataon tayo. Ang News 5. Ito! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah sa matinding kalukuhan. Nako po, Diyos mio, mahabagin Diyos ko po, Rudy. Hindi ba kayo kinikilabutan diyan sa paggamit nyo sa ating mahal na Panginoon? Tama ba na sabihin na ito si Duterte ay appointed Son of God? Ito'y talagang dapat dalhin na. Itong mag-amo na ito sa pinakamalapit na pagamutan. Pwedeng albularyo. Baka para matawasan. Diba? Mga kaibigan, mga mahal kong subscribers, maging buzzers, diyan sa comment section. Ano po ang reaction nyo? Kung ano man ang iyong reaction po diyan sa comment section, ay pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga public opinion, mga kaibigan. According ho, dito sa video na ito, ay talagang matinding paggamit sa ating mahal na Panginoon. Kung magugulitan niyo mga kaibigan, nung siya pang presidente ng ating bansang Pilipinas, ay pinagbumura nito ang simbahang Katoliko, pinagbumura nito ang ating Panginoon Diyos diyan sa taas. Siya pa ang saksi sa pagmumura nito. At siyempre, ilang mga obispo ay minura ho nito, mga pare. Tapos sasabihin ngayon na ito ay isang appointe ng ating Panginoon. Dapat ang sinabi mo, Kibuloy, ay appointe mo itong si Duterte. Huwag mong samahan ng Son of God. Dahil lalo ka lang magkakasala. Ginagamit mo ang sabihin natin atin. Dahil Panginoon mo rin yan. Ang ating mahal na Panginoon sa iyong ika nga po panggulo ng bayan ng ating buong Pilipinas. Ginagamit mo ang mahal na Panginoon. Nang sa ganun po ay waring isang maamo kanto pa para na ikaw ay makahingi ng simpatiya, Kibuloy. Ginagamit mo rin itong ika nga po lahat ng iyong influensya na related dito ho sa iyong ika nga po. Kung tawagin sabi nila, kulto to diba? Para lang makapang guyo. But huwag natin dito tayo dumako sa appointed na tinatawag. Mga appointed na ito? Parang appointed Son of God, Diyos mio, mahabagin. Bakit mo minura naman, Duterte, ang ating mahal na Panginoon? Kung ikaw pala ay appointed Son of God, bakit mo minura ang simbahang Katoliko kung ikaw ay appointed Son of God? Bakit ka pa nag-prayer rally sa bagay? Hindi naman prayer rally yan. Prayer rally ng kalukuhan yan. Diba? Diyan sa Cebu. Sapagkat pag sinabing prayer, ay yun ay kumakatawan sa ating mahal na Panginoon. Diba?
Nag-prayer rally ko dyan sa Cebu. Ginagamit nyo rin ang ating mahal na Panginoon. Samantala, minumura mo, Duterte, ang ating puong may kapal. At marami pang mga katulad ng simbahang Katoliko. Hindi ka ba naiiya sa ginagawa mo? Lalo ka lang mabibisto sa inyong sabuatan, mga plano, nakaguluhan, na simpatiya, humingi kayo ng simpatiya, subalit wala naman nung magsimpatiya sa inyo. Mari may magsimpatiya sa inyo ang inyong mga tagasunod before. But yung ibang tagasunod nyo before ay wala na hong simpatiya. But hindi po lahat. I'm real po. Hindi po lahat, mga kaibigan. Huwag nyo nang gamitin. Huwag nang magamitan. Mas mabuti pa, hindi na po tayo sa nagmamalam. Lalong-lalo na ito, si Kibuloy, kung anong kinakaharap mo, para malinis ang iyong pangalan. Very simple naman. Humarap ka lang sa tinatawag na pandinig. Diyan po sa Senado. Kung wala kang tinatago, bakit ka nagtatago? Ayan, sabi mo nga, nagtatago ka, tinuro mo kung sino makakaturo nga. Nung pinagtatago mo, mag-ibig ka ng reward. Ano kami, oto-oto? Ginagawa mo pang paikutin ang mga nanungkulan sa bansang Pilipinas. Hindi kami uto-uto. Para kang bata din. Tago ng tago. Lumabas ka diyan. At baka yung mga langgam na nakapalibot siya, parang ano din to, diba? Parang kailangan dalhin na ito sa pagamutan talaga na pinakamalapit. Sabi niya, napapalagiran siya ng mga langgam. Baka kagating ka ng langgam. Mga kaibigan, ang punto de vista ko dito, gusto kong ipahiwatig, ito po ay matagal na sila po ay may sagbuatan. Diba? Sa bansang Pilipinas. Unang-una, ito pa lang si Kibuloy ay ang daming kaso. Di nakaupo pa. Si Duterte bilang Pangulo. Hanggang ngayon po ay hindi man lang nabigyan ng resolusyon diyan po sa korte. Ay hindi po naman natin sinasabi na kung pipidi ay i-convict. Ang ibig ko po sabihin ay nasa mababang kapulungan kahit probable cause kung mayroon man. So, umuusad ang kaso. Kung wala man probable cause, absulto, malinis ang kaso. But wala hindi umusad po ang kaso sa matinding sabuatan between Kibuloy at itong si Duterte. At hanggang ngayon po, ay nananalaytay sa kanilang mga dugon dalawa na patuloy ang modus sa buwatan para biktimahin ang bansang Pilipinas sa kanilang ginagawang mga kalukuhan. Mga kaibigan, unang-una dito sa ruling ng video ay ginagamit ang ating mahal na Panginoon. Nako po, ay kung mapapanood nyo dito, yung pagmumura nito, halahayaan nyo, pag may pagkakataon ako, na matala kayo rin dito, ay ipapanood ko po sa inyo kung paano murahin ang ating pong may kapal. Kung paano murahin ang simba Katoliko. Ba't ngayon ay hihingi sila ng ika-nga simpatiya sa pamamagitan po ng prayer rally, sa pamamagitan po ng paggamit ng ating pong may kapal na ating mahal na Panginoon. At sinasabi nga, Duterte is appointed Son of God. Kalukuhan! Ang qualification pala para appointed Son of God ay di umano ito sa madugong war on drug na inutos niya ay madaming nawala ang buhay. Kailangang murahin ang ating nga po'y mahal na Panginoon. Kailangang murahin ang ating nga po'y Katoliko. Buong Katoliko. At siyempre, marami pang iba. Hindi ko na isa-isahin. Napakahaba na listahan. Sa ginawa ho ni Duterte na hindi po kanais-nais. That's why siya po ay sumasala ngayon sa investigasyon ng ICC at marami pang iba, mga kaibigan. Hindi ko na isa-isahin. Alam niyo ho yan kayong mga sumusubaybay. Di ba? Matinding panluloko, mga kaibigan. At alam ko po naman, tayong lahat ay hindi magpapabiktima dito. Bagamat nabudol tayo na biktima noong mga ilang taon ho na nagdaan siya pa nakaupo na nga po'y
presidente ng ating bansang Pilipinas, maaring nadala tayo sa ika nga po'y matindi na mabulaklak na pananalita katulad ng ginagamit din ngayon ni Kibuloy. Matindi, mabulaklak na pananalita. But laos na ho yan. Nagising na ang taong bayan, nagising na ang bunsong bansang Pilipinas. That's why, kung taga-suporta mo Duterte, ang ilang mamamayang Pilipino bagkus ngayon, ay kalaban mo na dahil sa mga nabisto sa iyo na hindi ka nice. Okay, alright. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye. Palakpakan.